Network Entertainment. Let me tell you something uncomfortable. Maraming taong nahihirapan sa pera hindi dahil kulang ang kita, hindi dahil kulang kaalaman. Ang totoo, may mas malalim pang dahilan. Ito yung tinatawag nating money wound. Ano yung money wound? Let's talk about it. Hi, I'm Chingitan, and you're listening to Chink Positive Podcast, where I aim to equip you to become wealthy and debt-free, teaching you on how to save, budget, get out of debt, and invest. Let's get into the episode. Hi there, this is Chingitan, your pambansang wealth coach. Welcome to Chink Positive Podcast. Today, we're going to talk about one important thing na rarely it's talked about when it comes to money. Hindi kasi natin alam to. This is the invisible thing about money. Ito yung tinatawag na money wounds. Ano ba yung money wounds na yun? These are the things that we experience when we were young. Kadalasan kasi iniisip ng tao yung money problems, yung mababa lang income, kulang lang sa education, or probably wala lang break. Pero maraming beses ng totoo dahilan ng mga money wounds na yun, it's more emotional. It comes from experience. Naranasan mo habang lumalaki ka, narinig mo sa pamilya mo tungkol sa pera, may moments na napahiya ka dahil sa pera, pinalayas kayo, naputulan kayo ng kuryente, mga struggles na nakikita mo at na-experience mo. At lahat ng yan ay nag-iiwan ng scars, ng marka. Di ba? Hindi ko talaga makalimutan yun eh. For me, yung one of the most traumatic experience, sumaputulan kami ng kuryente for 1 week. Tapos nagki-candlelight lang kayo. Ang mga kapitbahay nyo nagtatanong, ba't wala kayong kuryente? Nahihiya ka naman magsabi. Di ba? At ang marka na yun ay tinatawag natin ng money wounds. At di mo namamalaya, these are the things that already is controlling your financial decisions today. The question is, paano ba tayo nagkaroon nun? Again, nabubuo yan yung money wound kapag ang relationship mo sa pera ay hindi maganda. Sample, yung sa aso, di ba? Pag ang aso, nakagat ka ng aso, hindi maganda ang relationship mo at ang memory mo sa aso. The next time when you see a dog, hesitant ka na lumapit, hesitant ka na pet. Kasi nga, natatakot ka, baka makagat ka muli. Pero if you had a good experience with a dog, the moment you see a dog, you will pet the dog, lalapitan mo agad. Ganun din. Baka lumaki ka sa bahay na laging nag-aaway tungkol sa pera. Narinig mo sa parents mo, di ba? Nako, maghiwalay na tayo. 'Di ba? So para sa iyo, yung parang ang pera ang hirap kitain. O naranasan mo na talaga 'to, 'di ba? Kaya nga itong mga memories na ito, it becomes your belief system na hindi mo napapansin. At itong mga paniniwala na ito, subconsciously na hindi natin nakikita na invisible, siyang nagdidikta ng inyong emotion pagdating sa pera. Agree? Again, babalik na naman ako sa analogy ng aso. 'Di ba? Pag nakakita ka ng aso, 'di ba, pag nakagat ka, hesitate ka, maghe-hesitant ka. Ganon din, pag nakakita ka ng opportunity na pwede kang kumita kung nalugi ka na dati, 'di ba, sa isang negosyo, sa isang investment, you'll be hesitant also kasi nalugi ka. So, how does again money won't affect our behavior? Minsan kasi nagiging confusing ang financial behavior natin eh. Like for example, may mga ibang tao sobrang magastos na hindi naman kailangan. Oo. Pero saan nanggaling yun? Saan nanggaling yun? Alam mo, probably, nung bata siya, na-deprive yan ng mga magagandang bagay. So, pag nakakita ng mga magagandang bagay at may pera, nagtitrigger na sa kanya. Nagigets nyo? Yun na yung parang nagtitrigger sa kanya na gumastos. Na hindi niya napapansin, gumagastos na siya higit sa kanyang kakayanan. At because of those bad triggers and because of that money wound na hindi na-deal, anong ending? Pumapasok na siya sa utang. Di ba? Nagigets nyo? Kaya nga, alam nyo, pag hindi natin inayos tong mga issue na ito, yung mga financial trauma mo nung bata ka, ito ang mas delikado. Di ba? Pag hindi mo na-identify, tuloy-tuloy ang cycle. Believe me, kahit tumaas ang income mo, kahit tumami ang alam mo sa pera, hindi pa rin mawawala ang pattern kasi ang problema, hindi information. Ang problema, yung identity mo pagdating sa pera. Kaya ang nangyayari, paulit-ulit na ng cycle, kikita ka, mawala ang pera, may stress ka, uulit. Kikita ka, mawala ang pera, may stress ka, kikita ka, uulit. Di ba nagigets nyo? It's a cycle. And if I'm describing your situation, I think this is time that you need to wake up. Maraming taong na-stuck sa ganitong pattern for years, minsan even decades. Hindi dahil, again, walang kakayahan. Hindi nila na-recognize
ang kanilang money wound. So let me leave you with this thought. Again, sometimes the biggest problem is not about money. It's not the outside, what's the physical, but what's the main problem? It's something that you do not see. It's from the inside. Yung nasa loob. Yung beliefs mo, yung habits mo, emotional relationship mo when it comes to money. And let me tell you the truth, and the truth will set you free, my friend, as you listen to this podcast. If you don't address this, believe me, you will keep on doing the same mistake. But if you're able to identify your money wound and address it, nako, maniwala ka, this will set you free. And if you want really to understand how can you address and how can you be healed from your money wound, okay, I've created a video. Meron na akong 4-step na ginawa doon kung paano ka mag-heal. Just check it out sa Facebook ko or sa Instagram ko. Pumunta ka na sa Facebook and Instagram ko. And then, i-comment mo na lang or type the word heal there. May lalabas pong sagot. So, mga kapatid, maraming salamat. Kapag nag-heal ang relationship mo sa pera, maraming bagay sa financial life mo ang magsisimulang magbago. Promise. This is Chinkitan saying, stay wise with money, stay intentional, and stay Chink positive. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.